God is good all the time. So, batiin po muna natin ang ating kapatid o ating yung kasama natin sa ating tahanan na magandang umaga, pagpalain ka ng ating Panginoon. Okay. Sige po. Kumusta po ang lahat? Patuloy po ba tayong pinagpapala ng ating Panginoon? Amen. Kung ganun po, sige po, palakpakan natin ng Diyos na tunay na patuloy na nagkakaloob ng mga pagpapala sa atin. Ano po? Hindi siya tumitigil sa kanyang gawa para sa atin, sapagkat ganun din tayo. Hindi naman tayo tumitigil sa lahat nating ginagawa para sa kanyang kapurihan. Kaya pwede mo bang lahat ng mga kapatid na nasa tahanan o nasa bahay-sambahan nagkatipon ngayon ay tumayo po tayong lahat at tayo po ay mag-umpisa na sa ating banal na gawain ngayon. Bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Focus po natin ngayon ang ating puso, ang ating sarili, ang ating isipan sa Panginoon. Kausapin natin ang Diyos na ngayon ay tunay na nakasubaybay sa ating mga gawain o sa mga ginagawa natin sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na buhay, maraming salamat Panginoon sa kagandahang loob mo, sa kalakasan, sa kagalakan, at sa buhay na patuloy mo na binibigay sa amin para ikaw ay tunay na bibigyan namin ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. O Panginoon, salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa iyo Panginoon sa pagkatunay na ang iyong mga gawa ay tunay na hindi kayang pantayan ng sino paman. Ang iyong kalooban ay tunay na hindi kayang arukin Panginoon ng mga tao o Diyos, kundi lahat ng bagay ikaw ang nakakalam. Na maging ang gawain ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ito'y tinakda mo para lamang mabigyan ka ng papuri o Diyos ng bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, ingatan mo ang gawain ito, ingatan mo ang bawat isa, ingatan mo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid sa pagkakataong ito, hindi lang sa panahon ito, kundi sa lahat ng oras, at patuloy kang mabigyan ng papuri at tunay na pagsamba. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po man ay umawit sa Panginoon. Let's sing Father in Heaven. Father in heaven, how I love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty Lord. Father in heaven, Father in heaven, how I love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord God Almighty, who was in his to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord, blessed be the Lord God Almighty, who was in his to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Amen. Mga kapatid, ulit sa pagkakataong ito ay nais ng Diyos na
ipahayag po natin ang lahat ng ating mga nagawang pagkakasala sa Panginoon, lahat ng mga kalikuan, lahat ng karumihan sa mata ng Diyos. Muli, ang Diyos ay tunay na nangungusap sa atin at hindi siya tumitigil na mangusap para lahat ng ating mga kasalanan ay ma-repent natin, maipagtapat natin sa ating Panginoon. Kaya ang Diyos ay handang magpatawad dahil gusto ng Diyos na tayo ay palaging humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, humingi po tayo ng kapatawaran. Ano man ang mga nagawa nating pagkakasala sa Diyos, itaas po natin ito at tayo po ay mag-repent. Let's pray po. Let's shout Jesus one time. Begin. Jesus! Hallelujah, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Lord, muli ay nagpapakababa kami, Panginoon. Lord, naninikluhod kami sa iyo, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, yung mga nagawa naming pagkakasala, ano man yung mga kalikuan, ano man yung kamalian, ano man yung kahinaan ng Diyos, Lord, Panginoon, walang pwedeng magpawi ng lahat ng ito sa aming puso, sa ating buhay, sa aming isipan. Kung hindi ko lamang, Panginoon, kay Lord, patawad po, muli kami narito ngayon sa iyong harapan upang hihingi ng tawad ang lahat ng ito upang sa gayon, Panginoon, sa pakipagharap namin ngayon, O Lord, ay maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong paningin. At anuman, Panginoon, ang aming hilingin, O Diyos, tunay na ito ay tunay maging katanggap-tanggap sa iyo, O Diyos. Nawa maging kapangunahin, Panginoon, ang sa iyong pangamoy, Lord, sa iyong pagsamyo ng aming buhay, O Diyos, na talagang malinis para sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, salamat sa pagpapatawad, Panginoon. Salamat sa paglilinis. Salamat sa lahat, Lord. We believe na lahat ng ito, maging aming papurit pagsambay, tunay, naging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ang lahat ng ito ay sa lamang dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, i-confess po natin, ipagtapat po natin sa ating Panginoon ng buong puso yung ating panampalataya sa Kanya sa magitan ng pagsambit po natin sabay-sabay ng Apostles' Creed. Sige po, tayo po ay banggitin po natin sabay-sabay. I believe in God. Begin. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and he was buried. He ascended into heaven. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, in the resurrection of the body, in the life everlasting. Amen. Palakpakan po natin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Ang bawat isa po ba ay handa ng magpuri sa ating Panginoon? Ang bawat isa po ba ay handa ng umawit, sumayaw para sa kapurihan ng ating Panginoon? Kung gayon, palakpakan po natin ang Diyos na ngayon ay patuloy na kumikilo sa ating kalangitan. Kaya tinatawagan ko na po si Minister Brian para pangunahan tayo sa ating praise and worship. Hallelujah! God is good! And all the time, amen, tayo po ay magpuri sa Panginoon. See you.
Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high. Lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high. Lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's worship God. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. We want to see. Holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah. Yes, Lord, we want to see you, Lord God. Sa kataas-taasan, Panginoon. Hallelujah. Our hearts, Lord, in this nation, awakening, Holy Spirit, we desire awakening. For you and you alone, awake my soul, awake my soul, and sing for the word you love. Your will be done, let your will be done, and sing. In your presence, in your power, awakening, awakening for this moment, for this hour, for this hour, awakening.
sun that shines from the darkness comes a light. I hear a voice say, "This is mine." Awakening like a rising sun. Like a rising sun that shines from the darkness comes a light. I hear a voice say, "This is mine." Awakening from the rising sun that shines. Awake my soul, awake my soul, and sing. From the darkness comes a light. Awake my soul, awake my soul, and sing. Only you can raise the light. Awake my soul, awake my soul, and sing. Your will be done. Your will be in our hearts, Lord, in this nation, awake, Holy Spirit, with us, awaken me. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy, Lord God, na kabutihan mo, for your love, mercy, Lord God. And continue, Lord God, we pray for our nation, God. And Lord, ourselves, Lord God, be awakened, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po. Let your grace, Lord God, overflow in every hearts, Lord God, in every nation, in every family, in every houses, in every churches, Lord God. Maraming salamat po. We glorify your name. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. God is good and all the time. Amen. Sige po, pagpatuloy po tayo sa biyaya ng Panginoon sa atin sa araw na ito. At ngayon po, dumako naman po tayo sa representative prayer. Tinatawagan ko po si Pastor Rodolph Mantalya para sa ating representative prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa oras na ito na patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon na ikaw ay aming purihin, sambahin at dakilain. Sa oras na ito, Ama, humihingi po kami sa iyo ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, especially as we listen to your word. Patuloy mong buksan ang aming puso, ang aming isipan, at tanggapin ang iyong mga salita. Panginoon, continue to bless all your children. Patuloy mo silang gamitin sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Ibuhos mo ang pagpapala sa kanilang buhay. At Lord, sa salita kanilang maririnig, ang iyong salita ay patuloy na tumatak sa kanilang puso at sa kanilang isipan. At ganoon din, Panginoon, patuloy namin itinataas sa iyo ang maghahayag ng iyong salita ngayong umagang ito, na itago mo siya sa iyong likuran at ang iyong salita mo lamang
ang mamutawi sa kanyang mga labi. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Ayan po, sa paghahanda ng pakikinig ng mabuting balita na ihahayag sa atin ngayon ng ating Panginoon, ihanda po natin ang ating Biblia. I-prepare po natin maging yung ating pang-notes, ano po, yung ballpen o may notebook, at i-focus po natin ang ating puso sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon sa pagkakataong ito. Kaya, tinatawagan ko po ang magbibigay ng mensahe ngayon na gagamitin ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Pastor Romy Matubato. Bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umaga ito, Panginoon. Sa iyong kabutihan, kadakilaan, Panginoon. Sa lahat po, Ama, na yung mga ipinagkalob sa amin at sa panibagong buhay namin sa umaga ito. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga biyaya mo, sa lahat ng aming mga natanggap na nagmula sa iyo. Maraming salamat po. Panginoon, sa umaga ito, tinataas namin, Lord, ang gawain nito na pangunahan mo kami mula sa simula hanggang ito ay matapos. Bakuran mo na iba na nadugo ang simbahan ito at puspusin mo ng iyong balang spirito ang bawat isa sa amin na naririto ngayon. Panginoon, patuloy mo kami samahan at turuan. Ipaunawa mo sa amin, Lord, ang iyong mga salita na amin tatalakayin sa umaga ito. Patuloy na ikaw ang maghari sa amin. Ikaw ang Diyos na nais namin sambahin at purihin. Ama, ako na iyong gagamitin bilang iyong tagapagsalita. Ikaw po, Panginoon ugad, ang manguna sa akin. Turuan mo ako ng naayon sa iyong kalooban. Panginoon, wala akong magagawa sa sarili kong kaalaman o kakayanan kung wala ka sa aking buhay. Ikaw ang Diyos na aming sinusundan. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas sa aming mga buhay. Kaya sa umaga ito, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang gawain na ito. Itago mo ako sa iyong likuran na ikaw ang marinig, ikaw ang makita, ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang mapapurihan ng lahat ng naririto ngayon sa kongregasyon. Maraming salamat po, Panginoon, ng aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat ng mga naririto ngayon nagpag-isa sa ating gawain ito. Araw ng linggo ngayon at ito yung araw ng pamamahinga na sinasabi na kailangan tayo ay makinig ng salita ng ating Panginoon. Dahil ito yung kailangan natin bilang pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Handa po ba tayong sumunod sa ating Panginoon? Amen. Amen. Yan po ay ito ang nais ng Panginoon na tayo ay lagi ay makipag-isa at makinig sa kanyang mga salita. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Yan. Ang pamagat ng ating tatalakay ngayon, ang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kayo po ba ay tinawag ng Diyos? Amen. O meron pa ba nagtulak sa inyo para makarating dito sa church? Meron po ba na talagang naging kayat sa inyo? O sarili ninyo lang na kayo ay talagang pumunta ng simbahan na masabi talagang tunay na tinawag tayo ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nangangailangan at hinahanap yung kanyang mga anak. Amen? Marami ang naliligaw at maraming mga anak ng Diyos na
hindi makapanumbalik sa Kanya. Sa panahon ngayon, ito yung panahon na kailangan natin hanapin ang Kanyang mga tupa. Kaya yun po, dito, paano nga ba tayo masasabi na tinawag ng Diyos? Basahin po natin sa Roma 8 verse 3. Sabi sa Roma 8 verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Amen. Yan lang po. Yun po. Ibig sabihin lang po ay sabi nga, ginawa ng Diyos ang hindi kaya gawin ng tao. Napakahirap po, di po ba? Mahirap tumbasan yung talagang gawain ng ating Panginoon. Amen? Ginawa ng Diyos na tayo ay ipakita niya sa pamamagitan ng cross. Na siya ay namatay sa cross. Yan ay hindi kayang gawin ng tao. Amen po ba? Napakahirap na talagang tayo, kung tayo nga ay talagang tayo ay nagkasala, na tayo ay ipako sa cross. Napakahirap noon na didipa tayo tapos ipapako yung ating mga kamay nang dahil lang sa atin nagawang mga kasalanan. Amen, napakahirap. Kaya ang hindi kaya gawin ng tao ay kaya gawin ng Diyos. Amen? Amen. Yan po. Basahin po natin sa Roma 8, 23, 29 hanggang 30. Sa Roma 8, 28 hanggang 30, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Doon natin mapapatunayan na talagang ang Diyos ang pumili at tumawag sa atin. Dahil ito yung nais ng ating Panginoon, na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Napakabuti ng Diyos. Sabi nga, siya yung ating panganay na sinasabi. Siyempre, pagka sinabing panganay, tayo ay kanyang mga kapatid. Amen? Mga kapatid, anak tayo ng Diyos. Sapagkat, papaano natin masasabi na tayo ay mga anak ng Diyos? Di po ba? Ang ating Panginoon Kristo ay anak ng Diyos na nagkatawang tao para abutin lamang tayo lahat. Kaya ito po yung masasabi natin. Dahil sabi nga niya, siya yung ating panganay. Ibig sabihin, tayo rin ay mga anak ng Diyos. Pero paano masasabi na tunay na talagang ikaw ay anak ng Diyos? Kailan pwedeng masabi na ikaw ay anak ng Diyos? Lahat ba tayo ay anak ng Diyos? Amen. Lahat po ba tayo anak ng Diyos? Amen. Pero tignan po natin, kailan po natin masasabi na tayo nga ay mga anak ng Diyos? Basahin po natin sa John 1:12. Sige po, sabay-sabay po natin basahin sa John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Yan po yung patunay na ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, tunay po na siyang tunay na Kanyang anak. Kaya nga nakakapagtaka, no? Pagka mayroon tayong mga
natatanong sa labas, sinasabi natin, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Ang sagot nila, oo naman, lahat ay anak ng Diyos. Kaya ito yung ipinapaunawa ko sa kanila, na hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Kailan tayo na naging anak ng Diyos? Nung tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Diyos, personal tagapagligtas sa ating buhay. Doon lang tayo, dahil doon tayo nagtiwala sa Kanya. Doon tayo sumampalataya sa Kanya. Kaya doon tayo masasabi na tunay na ikaw ay anak ng Diyos. Di po ba? Sinabi niya, ipinadala niya rito yung kanyang kaisa-isang anak para tubusin yung ating mga kasalanan. Dahil ayaw ng Diyos na mayroon tayong tinataglay na karumihan sa ating puso. Ang nais ng Diyos ay maging katulad tayo sa Kanya. Na siya ay matuwid, walang bahid dumi o ano paman. At hindi nagkasala sa pamamagitan natin, inangkin niya yung ating mga kasalanan. Nang dahil doon sa pagtubos sa ating mga kasalanan, ipinakita niya yung kanyang tunay na pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng cross. Kaya ito po yung patunay na talagang sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tunay po na masasabi natin tayo nga ay anak ng Diyos. Amen? Amen. Siya yung ating Ama. Siya yung nasa langit na ating Ama, na ating sinusundan, na siya nangunguna para sa lahat ng kabutihan at sa pagtuturo bilang sa iyong kaligtasan. Kaya napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya para sa kanyang mga anak. 1 Corinthians 1:9. Basahin po natin sa unang mga taga-Korinto 1 verse 9. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Di po ba? Tapat ang Diyos na tumawag sa atin lahat. Ngunit tayo kuminsan ay hindi tayo nagiging tapat sa ating Panginoon. Pero ganun pa man, tayo ay hindi naging tapat sa Kanya. Pero ang Diyos ay tapat pa rin sa atin. Sabi nga, tayong lahat, hindi tayo makakatiyak na sinasabi na talagang tayo ay tapat na tapat sa Kanya. Dahil kung minsan, mapapansin natin sa ating mga sarili na minsan tayo rin ay nakalalabag sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Pero kailangan natin na ipakita. Kaya nga siya yung ating sinusundan bilang tagapanguna. Siya yung ating sinusundan para sa lahat ng galaw at pagkilos natin. Para maintindihan ng bawat isa. Kaya nga napakabuti ng Diyos para sa ating lahat. Dahil tayo mismo ay tinuturuan niya na kung papaano tayo ay magiging tapat para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Gusto ba ninyo ay maging tapat talaga sa Panginoon? Amen. Amen po ba? Amen. Kailangan sumunod tayo. Sumunod tayo sa Kanya para makita na talagang tayo ay tapat sa mga pinag-uutos sa atin ng ating Diyos. Amen? Galatia 1, verse 15 hanggang 16. Sige po, basahin po natin. Mga taga-Galatia 1, verse 15 hanggang 16. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipinakipanganak. At tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. At nang ihayag sa akin ang kanyang anak, upang maipangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako humingi ng payo kanino man. Amen. Yan po yung sinasabi ni Apostol Paul. Wala siyang hininga ng anumang payo dahil alam niya kung sino talaga ang tumawag sa kanya. Di po ba? Na kung iisipin natin dati,
Si Apostol Paul, kung titignan natin sa kanyang background, sa kanyang sa pagkilos na noong panahon, talagang masugid niya na talagang kinakalaban ang mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano. Siya yung talagang kumukontra sa lahat. Anong ginagawa niya na mga pagpapahirap sa mga tao ito? Pero nung tinawag siya ng ating Panginoon, wala siyang magawa. Dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa kanya. At ito naman talaga ang kanyang ipinagmamalaki. Na walang ibang tumawag sa kanya na sino mang tao, kundi ang Diyos mismo ang tumawag sa kanya. Kaya, tinawag siya, pinili siya noong paman na hindi pa siya ipinapanganak. Dahil alam ng Diyos at may plano ang Diyos para sa buhay ni Apostol Paul. Para maipahayag yung mabuting balita na sinasabi ng ating Panginoon. Binaliktad lang na dati kumakalaban sa mga anak ng Diyos. Pero ngayon, siya yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Nagpapaunawa sa lahat. Dahil sa kabutihan ng loob ng ating Panginoon. Sabi nga, naging masama ka man kapag ikaw ay muling magpagamit at magbalik ka sa ating Panginoon. Sabi nga niya, wala akong itataboy sino man nalalapit sa akin. Kaya mga kapatid, dapat tayong lumapit sa ating Panginoon. Kung nais natin sumunod at maging tapat sa Kanya, ipakita natin sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating pagkilos, salita, pananalita, pagkilos, gawa, mapatunayan natin na talagang tayo ay naging tapat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Episo 4, verse 1 hanggang 4. Sige po, makibukas po tayo sa mga taga-Efeso 4, verse 1 hanggang 4. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa ng ako'y tawagin ng Diyos. Amen. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Di po ba? Ang nais niya na tayo ay magkaisa. Magkaisa tayo. Tayong lahat ng kanyang mga tinawag at pinili. Kung si Apostol Paul na nasa binangguan siya, kung saan-saan nakakarating ang kanyang mga sulat, bilang pagpapaalala doon sa mga tao na talaga nakasama niya at tinuruan niya ng salita ng Diyos. Pero ganun pa man, kahit siya ay nabilanggo ng dahil sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi niya ito inalintana. Ginagawa pa rin niya ang dapat niyang gawin bilang pagsunod sa ating Panginoon. Walang hadlang na nangyari kahit nakabilanggo siya. Dahil tapat ang Diyos na tumawag sa kanya, ganon din siya ay naging tapat sa pagkatawag sa kanya. Kaya dapat po tayong lahat, mga kapatid, gawin natin at sumunod tayo sa ating Panginoon. Sa panahon ngayon, ito na rin yung mga ipinag-uutos sa atin. Sa pamamagitan nila Muksanim, na mapapansin po natin, sila Muksanim, kung titignan po natin, kung saan-saan lugar nakakarating, magbahagi lang ng salita ng Diyos. Amen po ba? Mahalaga sa kanila na kahit isang tao lang ang mabahaginan nila sa buong maghapon. Napakasaya na. Kaya ito yung pinag-uutos sa atin kung bakit binubuo natin yung 70 disciple. Dahil ito ang nais ng ating Panginoon. Sa loob lamang ng isang araw, kahit 2 o 3, o maging isa man lang, ang ating masira ng salita ng Diyos. Napakalaking bagay na
para sa ating Panginoon. Na kung bibilangin po natin yan sa ilang tao nagkikilos bilang pagsunod sa ating Panginoon, tunay po na makikita natin kung ano yung pagbabago ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Kasi sabi nga niya, di po ba, magkaisa tayong lahat. Kasi isang espiritu ang meron tayo. Amen? Napakahirap kung sabihin natin na hindi ako pwede makiisa. Kasi ano lang ako paalang Hindi po. Hindi mabubuo ang isang tao kung talagang ito ay mawawala yung isang bagay sa ating katawan. Paano natin masasabi na isa tayo? Di po ba? Kailangan po natin suriin mabuti kung paano tayo dapat na makasunod sa ating Panginoon. Amen? Colossus 3 verse 15. Sige po, basahin po natin sa mga taga-Colosas 3 verse 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayong lagi. Amen. Di po ba? Paghariin po natin na tayo ay lahat magkaisa sa isang espiritu ng ating Panginoon. Tandaan po natin, walang ibang tumawag sa bawat isa sa atin na mga naririto ngayon, kundi ang ating Diyos na nasa langit. Sa pamamagitan ng kanyang anak na ipinadala sa atin dito para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan, doon niya ipinakita yung tunay niya na pag-ibig para sa atin. Dahil napakahirap yata, kahit yung isang daliri lang natin, na ibigay natin sa isang kaibigan na walang daliri. Napakahirap, di po ba? Tingin ko hindi po papayag ang isang tao na talaga magpapaalam, puputulin yung daliri mo para ibigay sa isang kaibigan mo. Patunay na mayroon kang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya yun po yung dapat natin na isipin mabuti. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Tayong lahat ay mga tinawag ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Bakit? Kasi ito ang nais niya. At alam niya, noong paman, alam niya kung sino yung talagang sa Kanya. Kaya tayo naririto, naglilingkod tayo sa Kanya. Kaya tayo naririto, dahil nais natin na makiisa, tulad ng sinabi niya, na magkaisa tayo para makasunod sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. 1 Thessalonians 2:12. Unang mga taga-Thessalonica 2 verse 12. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa Kanyang kaharian at kaluwalhatian. Amen. Yun po yung mga ipinapaabot ni Apostol Paul doon sa mga tao na mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Ibinibigay niya yung tama na pagsunod sa ating Panginoon. Itinuturo niya yung tamang paglakad patungo sa ating Panginoon. Kaya yun po yung dapat na maibahagi rin natin sa ibang tao. Kaya nga tayo kabilang doon sa mga pinili at tinawag ng ating Panginoon dahil alam ng Diyos na tayo mismo na tinawag, pwede tayong gamitin niya para magpahayag ng kanyang salita. Amen po ba? Handa po ba tayo na talagang magbahagi ng salita ng Diyos sa lahat dito sa lugar natin o sa ibang lugar? Amen. Para lamang makasunod tayo sa ating Diyos? Handa po ba tayo? Amen. Amen. Dapat lagi tayong handa. Sabi nga, kailangan lagi tayong handa kasi hindi natin alam yung pagdating ng ating Panginoon. Kung ano ang mga ginagawa natin bawat isa. Paano kung dumating at kung hindi tayo handa sa pagdating ng ating Panginoon, inabutan tayo, na nandoon lang tayo sa mga pakikipag-inuman, lahat ng kabisyuhan, makamundong bagay,
Kung hindi tayo handa, paano na lang? Ngunit kung tayo handa at patuloy na sumusunod sa Kanya, maabutan tayo, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Kahit saan lugar, naroon tayo. Kaya nga, pag nakita niya na gano'n ang ginagawa natin, alin ang Kanyang ililigtas? Yung mga taong nasa makamundo o yung tao na talagang makadiyos? Di po ba? Siyempre, yung anak ng Diyos. Amen? Tayo na mga sumusunod sa Kanya. Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya nga siya yung pumipili kung sinong tao. Kaya sabi niya, alam niya kung sino talaga yung sa Kanya. Alam niya kung sino talaga. Amen po ba? Kahit ngayon nakaupo ka dyan, alam ng Diyos yung puso mo ngayon. Alam ng Diyos kung anong isip mo. Alam ng Diyos kung ikaw nga ba ay makakasunod sa Kanya, mga pinag-uutos. Wala tayong ililihim sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay alam ng Diyos. Amen? 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. Basahin po natin sa unang mga taga-Thessalonica 2 verse 14. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad din ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo. Yan po. Tunay po na kapag ikaw ay anak ng Diyos, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, kapag ikaw ay nanalig sumampalataya sa Diyos, marami ang kukutya sa iyo at marami ang uusig sa iyo, marami ang tao na taliwas sa pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Dahil sila, yung mga taong ito na mga hindi nakakilala sa Panginoon, tunay po na wala silang alam tungkol sa kaligtasan ng tao. Tayong mga pinili ng Diyos, alam natin na mayroon tayong kaligtasan. Dahil doon, tayo ay patuloy na nais natin magligtas din na kung paano tayo binigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Ganon din naman tayo. Nais natin na magligtas din ng tao, ng kaluluwa ng tao. Kaya nga, kailangan natin yung paghahayo Kahit isang tao, dalawang tao, araw-araw na atin masisira ng salita ng Diyos. Kapag mayroon tayong nasisira na ganon, nalulugod ang Diyos para sa taong sumusunod sa kanyang mga salita. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya. May pangako niya, hindi tayo pababayaan kailanman. Kaya kung nag-aalala tayo sa ating mga buhay, isipin natin mayroon tayong Diyos na kasama lagi sa araw-araw na pamumuhay. Hebreo 9 verse 15. Basahin po natin sa mga Hebreo 9 verse 15. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kaniyang ipinangako. Amen. Di po ba? Ang Diyos pag nangako, totoo. Pero pag ang tao nangako, napapako. Di po ba? Kaya huwag tayo magtaka na kapag tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, mayroon diyan taliwas ang isip nila. Kasi hindi lahat nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga tayo tinawag pinili ng Diyos. Bakit? Kasi para patunayan natin na totoo ang Diyos. Ipapahayag natin ang kanyang salita para ipaalam sa mga tao na mga hindi pa nakakaalam tungkol sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya mapalad yung mga tao na talagang sumusunod sa ating Diyos. Mapalad yung mga tao na nakikipag-isa sa ating Panginoon. Dahil magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Bakit ba tayo na lagi nasa simbahan, di po? Pag araw ng pamamayan sinasabi, araw ng linggo,
Kasi ito yung ating minimithi, na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama natin ang ating Diyos pagdating ng panahon. Makasama natin siya sa kanyang kaharian. Bilang anak ng Diyos, makakasama kanya sapagkat may pangako siya, hindi tayo pababayaan niya sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Lahat na nagtiwala sa kanya, sumampalataya sa kanya, mayroon siyang buhay na walang hanggan. At pagdating ng panahon, siya yung ating makakasama sa kanyang kaharian. Amen? Amen. Naniniwala po ba tayo dyan? Amen. Kung tayo po ay naniniwala, mag-amen tayong lahat. Amen po ba? Amen. Yan. Yan ang nais ng Panginoon na marinig niya yung ating mga tinig. Kung totoo nga ba talaga tayo ay nagiging tapat sa Kanya, iparinig natin sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo niya. Unang Pedro 2, verse 9. Basahin po natin sa unang Pedro 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo tinawag, pinili ng Diyos para ipaabot sa kanilang lahat sa mga taong hindi pa nakakakilala at hindi pa nakakaranas sa pagkilos ng ating Panginoon. Na kung iisipin natin, tunay po na dapat ipaalam natin na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Amen? Amen. Lahat ng makita mo dyan sa kapaligiran na yan ay sa Kanya yan. Kaya nga sabi nga, mayaman yung ating Diyos. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, ay mayaman ka rin. Amen? Amen. Huwag ka maniwala na mahirap ka. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka, kaibigan. Hindi ka mahirap. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos eh. Bakit ka narito? Anak ka ng Diyos. Amen? Yan ang nais ng Panginoon para sa atin lahat. Dahil kung hindi ka anak ng Diyos, wala ka rito ngayon. At kung ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos, ngayon na nasa trabaho ka, di ba? Ngayon kung saan ka pupunta para humanap ikabubuhay mo. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos, tandaan mo, may darating sa iyo na pagpapala na hindi mo alam kung saan nagmula at kung saan nanggaling. Amen po ba? Pinakamahalaga, yung manalangin ka sa ating Panginoon. Dati po parang may kwento na ako'y narinig kay Lamok Sarin. Sa bundok yata yun na mayroon na nanalangin. Dahil sa pagtitiwala nila sa Panginoon, dahil sa paniniwala nila na ang panalangin ay mahalaga at itong mayroong katugunan, sa buong puso nagtitiwala sa ating Panginoon. Wala silang pagkain, nakahain yung kanilang mga plato sa lamesa, nananalangin sila sa Diyos at wala sila talagang maisain. Wala sila sa panahon na yon. Pero dahil sa pagtitiwala nila, mayroon isang truck yata ng mga pagkain, mayroon dideliveran, mayroong order, at pagkatapos nasiraan doon sa malapit na yon, yung nagpipre na puno yung kanilang lamesa ng mga plato at lalagyan. Alam niyo po ba, na ang lahat ng i-deliver na yon dahil malayo pa, hindi pa nila mararating, saan ipinabigay? Doon sa malapit sa kanilang nasiraan na sasakyan. Ang panalangin nila ay tinugon. Bakit? Buong puso na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kahit wala silang naihain, nagsaing, wala, plato lang, mga kutsara, lalagyan lang ng pagkain ng mayroon. Pero nagpadala ang Diyos sa kanila ng pagkain. Yun ang buong puso na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kahit wala ka, ang kinin mo mayroon ka. Kasi ito ang nais ng Diyos. Kapag buong puso nagtitiwala ka sa ating Diyos, ipapakita ng Diyos kung paano yung iyong pagtitiwala
bilang siya'y ama, ikaw ay anak. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Andito tayo ngayon, malakas tayo, kakalakad tayo, nakakita tayo. Wala tayong karamdaman. Samantalang napakarami ang may karamdaman ngayon. Napakabuti ng Diyos para sa kanyang mga anak. Pero sabi nga, naghihintay lang ang Diyos na tumawag sa Kanya at Kanyang tutugunin ang lahat na tumawag sa Kanya. Kalawang Pedro, verse 1 to 10. Basahin po natin sa ikalawang Pedro, verse 1 hanggang 10, 1:10. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyo kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Amen. Di po ba? Magsumikap tayo, maging masigasig tayo sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Patunayan natin na talagang tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Ipakita natin na talagang tayo ay sumusunod sa Kanya. Sundin natin ang lahat ang Kanyang mga salitang ito. Sabi nga, hindi tayo matitisod kapag tayo ay sumunod sa Kanyang mga salita. Amen po ba? Bakit maraming nawawala sa simbahan? Nagkukulang sa paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Dahil sa mga pagsubok lang, kapag sinubok siya at hindi niya nakayanan, marami ang masasabi ng tao ito kung sino man siya. Kristiyano ako, tinawag ako, pinili ako ng Diyos, bakit naghihirap pa ako ngayon? Kapatid, pagsubok lang yan. Na kapag ito ay iyong nakayanan, sabi nga, hindi ka susubukin kung hindi mo kakayanin. Kapag ang pagsubok sa iyo ay napagtagumpayan mo, ang kapalit po ay pagpapala sa iyo. Amen po ba? Hanggat tayo tumatayo, mayroon tayong lakas, pagpapala ng Diyos yan. Samantalang yung mga iba na kung mapapansin natin, kausap pa lang natin ngayon, bukas wala na, patay na. Bakit? Hindi natin alam. Kasi sabi nga, di po ba, madalas sinasabi sa atin, Muksalim, ang bukas ay hindi sa atin. Kaya kailangan natin maging alisto. Huwag tayong patulog-tulog, huwag tayong papatay-patay sa pagkilos natin para sa ating Panginoon. Kung kailangan talagang kumilos, sabi nga, kailangan lagi ka magbahagi ng salita ng Diyos. Bilang tinawag ka, pinili ka ng Diyos dahil tiwala ang Diyos sa iyo na may babahagi mo ang salita niya sa lahat ng tao na makakasalamuha mo. Kahit nandito lang tayo sa ating kapaligiran, hindi man tayo makarating kung saan lugar, sa bansa, pero ang Diyos pa rin ang nakakaalam. Amen? Ang Diyos pa rin ang nakakaalam yan. Ako nga, hindi ko maintindihan sa buhay ko eh. Diba? Ni pangarap, ni isip kahit konti. Wala sa isip ko na ako pala ay makakabilang para pumunta ng Korea. Di ko alam. Pero ang Diyos ang kumilos. Kaya naniniwala ako na ang Diyos ay walang pinipili na tao. Amen po ba? Walang pinipili at walang sinisino kapag ikaw ay tinawag, pinili ka niya, hintayin mo kung ano mangyayari sa buhay mo. Kaya huwag tayo mainip. Kahit sabihin pa naghihirap tayo, patunayan natin na mahal natin ang Diyos. May pagsubok ba sa buhay nga? Sabi nga di po ba? Hanggang kamatayan, maglingkod tayo dahil ito ang nais ng Panginoon. Hindi sa ibig sabihin, hanggat mayroon ka lang, walang sinabi, na hanggat may pera ka, hanggat mayroon kang kakayanan sa buhay mo, maglingkod ka. Ngayon kapag wala na, ayaw ko na. Walang ganon. Tayo po lahat ay nakakaranas ng pagsubok. At hindi lang ang pagsubok na ito tayo ang sinusubok, kundi noong panahon pa man, sinubok na sila maging hanggang sa ngayon. Kasi ito yung testing ng Diyos. Ito yung pamamaraan ng Diyos kung sino talaga ang makakalagpas sa mga pagsubok na ito. Ito yung masasabi niya, ito yung akin, yung mga nakapagtagumpay sa mga pagsubok na ito.
Kaya huwag tayo po mag-alinlangan. Huwag tayong dalawang isip. Mahal tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos para isa tayo na makabilang sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay totoo. Amen po ba? Amen. Kaya ba natin panghawakan yung ating pananampalataya? Kaya ba natin na maging matatag? Amen po ba? Amen. Kayo, nais nyo ba maging matatag sa Panginoon? Amen. Yan. Kayo dyan, gusto mo ba makasunod talaga? Kaya kailangan gawin natin lahat. Sabi nga, makipag-isa tayo. Tayong lahat magkaisa para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil paggising pa lang natin, binibigyan na tayo ng kaalaman, karunungan ng ating Panginoon. Tinuturuan na tayo umaga pa lang kung anong dapat natin gawin. Yung ating mga pagkilos, kung paano tayo kikilos na ligtas tayo. Pero tinitiyak natin, ligtas tayo kasama natin ang Diyos. Sa bawat araw, makinig lang po tayo sa kanyang mga salita. Maraming salamat po. Ito lang yung aking naibabahagi sa oras na ito. Salita ng Diyos. Panghawakan natin. Kung nais natin po, maging matagumpay at makasunod tayo ng tamang pagsunod sa ating Panginoon. Panghawakan po natin bilang tayo ay mga tinawag at pinili ng Diyos. Dahil kaya tayo tinawag, alam ng Diyos, nagagamitin tayo niya. Patunayan natin na tayo handa magpagamit para sa Kanya. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, maraming salamat po. Sa iyong mga salita na iyong ibinahagi para sa amin. Sa paggamit mo ng mga tao na bilang isang halimbawa na amin dapat sundan. Tulad ni Apostol Paul, Panginoon, na patuloy siya na talagang taliwas sa iyo, pero nang dahil sa pagkatawag mo, na iba ang pagkilos niya. Alam ko marami po ang mga tao pa na kulang ang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Pero nang dahil sa pagtawag mo sa bawat isa ngayon na naririto ngayon, marami rin ang tao na maliligtas sa pamamagitan ng mga taong ito na iyong mga tinawag. Dalangin namin o Diyos sa oras na ito, na patuloy mo kami, Panginoon, patatagin lahat ng inyong mga anak na naririto ngayon, Ama. Patatagin mo sila. Punuin mo sila, Lord, ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyo. Power, anointing, parigat, ang ipagkaloob mo sa kanila. Sa amin lahat, Panginoon, na iyong mga ginagamit. Dalangin namin, O Diyos, na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng araw, kami po amay magtatagumpay dahil kasama ka namin. Alam namin, Lord, na may pangako ka. At alam namin, Lord, lahat ng pangako mo ay iyong tutuparin para sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming natalakay sa umaga ito, na patuloy nagpapalakas ng loob namin at patuloy nagpapatatag sa amin, lalo umiigting yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy na ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa lahat ngayon na naririto ngayon. Maging sa kanilang mga tahanan ng mga naiwan, patuloy na ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Nakikita mo, Lord, ang mga puso ng mga tao ito. Nais nilang sumunod, Panginoon. Ngunit may mga bumabagabag pa sa kanilang mga puso sapagkat ang kaaway, Panginoon, ay nariyan lang. Pero Lord, alam namin, Panginoon Jesus, alam namin, Ama, na kapag ikaw ang kasama namin at ito ay mayroong mga umaaligid na ano pa man, wala silang magagawa dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya mong puksain ang lahat ng mga gawa ng kaaway, kaya mong sirain. Lord, maraming salamat po. Patuloy namin, Lord, na idinadalangin maging ang aming tagapamuno sila Muksanim, Samunim, at ang lahat ng mga ginagamit mo, pastor and minister, at ng mga deacons, ang lahat po, Panginoon, na ginagamit mo bilang tagapaglingkod mo. Dalangin namin, O Diyos, na mas higit pang patatagin mo ang bawat isa sa amin. At Lord God, bigyan mo ng kalakasan bawat isa, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon. Buhay na walang hanggan, Panginoon, ang nais namin. At ikaw po ang nais namin makasama.
sa iyong kaharian. Salamat po, Diyos, sa umaga ito. I-bless mo, Lord, pagpalain mo, Lord, ang lahat na nakinig sa iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon God. I-boss mo, Lord, ang iyong mga blessing, pagpapala sa bawat nakikinig sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat po. Patuloy mo, Lord, na patatagin ang iyong mga anak na ito. Pagpalain mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah! God is good. And all the time, papurihan po natin ng Diyos sa magandang balita na natinig natin sa araw na ito. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ngayon po, dumako naman po tayo sa ating offering, sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Ihanda na po natin ito at tinatawagan ko po si Minister Cecil para sa ating offering prayer. Let's pray. Heavenly Father, you are our great provider. You are our great sustainer, Lord God. Throughout the whole week, Lord God, you have never failed us, Lord Jesus. Lord, we thank you, oh God, for your provision for us every day, Lord Jesus Christ. And this time, Lord, we will give our tithes and offering as thanksgiving, as giving thanks, Father God, for your holiness and your greatness in our life, Lord God. Bless this offering, bless these tithes, Lord God, and may you be glorified. Use this for your glory. Be blessed, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ngayon po, dumako naman po tayo sa ating mga announcement po, ano? Tuloy-tuloy pa rin po mga kapatid yung ating online worship service, ano po? Tuloy-tuloy pa rin po yon. At ganoon din po yung face-to-face sa ibang simbahan ay tuloy-tuloy pa rin po. At ngayon po, patuloy po nating ipag-pray o isama sa ating mga panalangin ang ating muksanim, samonim, maging ang buo niyang pamilya. Ganoon din po mga pastors and ministers po natin, patuloy po nating include at lahat ng ating mga brothers and sisters, Adolfman, Spirit, Mahanaim, King's Kids, continually ipag-pray po natin ang bawat isa, ano po. At ganoon din, patuloy po tayong manalangin din para sa ating Harvester World Mission Center construction. At ganoon din yung ating Yeshua Christian School, at ganoon din po mga kapatid yung ating Disciples Academy. Patuloy po nating ipanalangin. At ganoon din po yung ating 100 days fasting and prayer relay. Tuloy-tuloy po siya. At patuloy po nating ipanalangin yung mga nakatakdang mag-fasting sa takdang araw. So, ina-announce naman po siya sa ating GC kung sino po yung nakatakdang mag-prayer at mag-fasting sa araw na yon. Kaya patuloy po natin ipanalangin maging yung atin pong 70 disciples, ipag-pray po natin. At ganun din po, ipag-pray din po natin yung especially yung ating panahon ngayon, yung ating kalagayang
pangkalusugan sa ating bansa. Nawa yung sakit na to ay ma-stop na po ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ayun po mga kapatid, yun lang po ang mga announcement ngayon. At pwede po bang tayo po ay magsitayo para awitin po natin ang Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and thy power, and thy glory forever. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa katatapos namin gawain, Pare God, sa patuloy mo na pag-asama at paggabay sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Maging Panginoon sa lahat ng mga nag-tithe, sinoopering Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Ama, at ito ay patuloy mo, Lord God, na i-bless at pagpalain ng lahat ng mga nagbigay o hindi man, Ama, lahat ng naririto ngayon, Ama. Lord God, patuloy mo na i-bless silang lahat, Panginoon God. At ito ay sa pamamagitan ng mga offering na ito, Panginoon God, marami gagamitan ito, Panginoon God, para sa iyong simbahang ito, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa amin na pagsamantala, Lord God, na paghiwa-hiwalay sa oras na ito, Panginoon God. Patuloy na iyong na Espiritu, Lord God, ay siyang kumasi sa bawat isa amin, O God. At Lord, sa mga uwi sa kanya-kanya tahanan, Panginoon, O God, ikaw, Lord, ang patuloy na gumabay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon God, na uuwi ng kanya-kanyang tahanan, Panginoon God. Lord, maghari ka sa bawat puso namin, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.